Ang Crime Desk ay hango sa mga tunay na pangyayari mula sa salaysay ng pamilya ng mga biktima, saksi at tagasiyasat ng kaso. Inihahayag din ng Crime Desk ang panig ng mga suspect para sa balanseng pagtalakay. Layunin ng palabas nito na ilantad ang pagkakakilanlan ng mga suspect o akusado, nasa bilangguan man o patuloy na tinutugis ng batas para sa agarang ikalulutas ng kaso. Sa ngalan ng hustisya, makakaasa kayong patuloy naming babantayan ang mga kasong aming tinatalakay. Babala, ang palabas nito ay may mga eksena, aktwal na larawan at video na hindi angkop sa mga sensitibong manunood. Ano gagawin dyan? Kaya nga. Hindi niyo pa nakita yung dumadaan dito kanina pa? Saan? Saan pa kayo nararamdaman? Ay lang nandito. Hindi pre. Meron talaga eh. Dali nga lang. Halos 3 taon na raw ang nakaraan magmula nang harapin ng 41 anyo sa si Christopher Hortezano, ang isa sa pinakamatinding dagok sa kanyang buhay, ang pagipaghiwalay sa kanya ng kanyang asawa. Naiwan sa pangalaga ni Christopher ang 2 sa 3 nilang anak. Ang kanilang bunso naman nasa puder ng kanyang asawa. Naninirahan ang mag-aama sa barangay Pinagsama sa Taguig City kung saan nagtatrabaho si Christopher bilang isang family driver. Nagulay kami ng asawa ko noong 2015. Nagkaroon din siya ng panibagong asawa. Dito kasi libre ako ng bahay ng boss ko, yung tinirahan ko dito. Ngayon, pinaalis ko siya. Kaya ako na yung pumalit dito sa mga anak ko. Pero pumupunta po minsan dito, madalaw sa anak niya. Yung dalaw-dalaw, walang problema. Subalit makalipas lamang ang 3 taon, hindi inasahan ni Christopher na may mas matinding dagok pa pala siyang kakaharapin. Bukod sa pagiging isang single father, isa pa sa mga hamong hinarap ni Christopher ay ang labis na pagkahumaling sa barkada ng kanyang ikalawang anak. Ang 13 anyos sa si Eman, hindi niya tunay na pangalan. Ano kasi lagi sa barkada kasi minsan sir eh. Pero umuwi naman siya sa bahay. Mahilig lang siya kahit mga babae, mga barkada niya kasi. Kaya lang kasi ang problema sa barkada na ano siya kasi nakatuto. Ayun nang hindi naagapan agad. Grade 6 pa lang siya sir kasi nakadalawang balik na nga siya dahil sa barkada niya. Nasa ika-8 baitang na raw sana si Eman, subalit dahil sa impluensya ng barkada, tuluyan ang nahinto sa pag-aaral ang binatilyo. Yun sa pag-aaral lang po sir, doon ho kami nagkasamaan minsan. Kasi gusto ko talaga siya mag-aral. Ngayon medyo naano sa barkada kasi siguro yung barkada niya hindi rin mapasok, parang nadadala siya. May katigasan man ang ulo. Isa sa kapansin-pansing katangian ni Eman ay ang pagiging likas na matulungin ng binatilyo. Marunong siyang tumingin sa ano. Dito nga, mahilig siya utos-utusan ng ano kasi siya yung bata na matulungin naman siya kaya lang maharot siya sir. Sa murang edad, mataas raw ang mga pangarap ni Eman. Subalit mula nang matigil sa pag-aaral,
Sa piling ng kanyang mga kabarkada na raw, halos ginugugol ni Eman ang kanyang maghapon. Pangarap na yung sundalo daw sana sa iyo. Nung maliit pa siya, gusto niya talaga sundalo. Ewan ko anong dahilan niya, sir. Nung maliit pa lang siya, mahilig na siya sa mga damit na pang sundalo talaga eh. Hindi kasi siya nakikinig sa akin masyado sa pagdating sa barkada, sir eh. Binabalaan ko na siya dati yun. Dati pa. Iwasan mo yung barkada kasi hindi lahat ng barkada nakakabuti yan. Gabi noong October 11, 2018, nagpaalam daw si Eman sa kanyang ama na pupunta sa isang lamay sa kanilang barangay kasama ang kanyang mga kaibigan. At dahil sanay na sila sa madalas na paglabas ni Eman kasama ang barkada, panatag ang loob na pinayagan ni Christopher ang kanyang anak. Nung October 11, sir, Tay, may pupuntahan pala kaming lamay mamaya. Saan? Yan lang, sa may barangay. yung usapan namin, sabi ko huwag kang magpagabi. Yung usapan namin. Subalit bandang alas 2:30 na madaling araw noong October 12, isang masamang balita tungkol sa anak ang gumising kay Christopher. Tapos nung nantay ko siya, nakatulog na ako. Nagulat na lang ako nung madaling araw, pumunta sa amin yung barangay. Ano po yun? Sa ano? Natagpuan po namin patay yung anak nyo. Pinakita yung picture niya, nakakataob. Yun, pinuntahan namin siya doon sa pinangyarihan. Yun, nakita ko yung anak ko na si talaga. Sobrang sakit, sir, talaga. Kung hindi ka makapaniwala na anak mo na yung nakahiga, parang hindi mo matanggap sa ano mo, pakiramdam na sobrang sakit. Ang Taguig City Police agad na nirespondihan ang insidente. So itong incident was reported to our office through telephone call from Barangay Pinagsama. Nagre-request nga ng investigation response doon sa site, sa crime scene kasi merong natagpuan na patay na katawan ng isang lalaki. So nakita ng investigador natin yung victim natin na nakahandusay sa kalsada and duguan and allegedly suffered multiple stab wounds and wala nang buhay. Sa pag-imbestiga ng pulisya, natunto nila ang kaibigan ni Eman na itinago namin sa pangalang Jeffrey. Si alias Jeffrey ang tumayong saksi sa nangyaring krimen. Tinukoy ni Jeffrey ang 26 taong gulang na si Ricardo Saplan o mas kilala bilang Jongjong na huling kasama ng biktima bago ito natagpuang wala ng buhay. Napagalaman din na burol ng ama ni Jongjong ang pinuntahan ni Eman at ng kanyang mga kaibigan gabi bago mapaslang ang binatilyo. Nagpunta po kami sa lamay. Kasama po namin yung biktima. Ngayon, nag-iinuman po kami dun sa loob ng bahay na yun. Naparami na po yung inuman namin. Nung kasama po namin si Jongjong, nagtanong po kami kung saan yung CR. Masama po yung tingin nung suspect. Tapos, pinagmamasdan na po namin siya na masama na yung tingin. Ayon kay Jeffrey, lumabas daw sila ni Eman sa bahay ng suspect para sunduin ang kanyang pinsan. At habang naglalakad ang dalawa, nasa likuran daw nila si Jongjong at tila sinusundan sila. Ngayon, sumunod po yung suspect. Nung pagsunod po ng suspect, pinabayaan na lang po namin. Naglakad na po kami bandang sa may court, sa may Panam. Kasama na po namin yung Jongjong. Ayon kay Jeffrey, sa kalagitnaan ng kanilang paglalakad, bumalik raw si Eman sa bahay ni na Jongjong Sorry, pre. para kunin ang nalimutang gamit. Ako. Ano yung nakalimutan mo? Yung helmet ko nasa lamay pa pala. Sige na, bilsan mo. Una na kayo sa Sumunod na tulay lang. ha. Sumunod na lang Susunod kayo. kami doon ha. Bilsan nyo Sige boy. Si Jongjong sumunod daw pabalik kay Eman at inakbayan pa ang binatilyo. Ayun po, magkahakbay. Tapos tinignan ko po sa likod ko. Lumiko na po sila doon sa may skinita ng malapit sa may court. Sa teorya ng pulisya, maaring habang pabalik ang biktima sa lamay, doon na siya pinagsasasaksak ng suspect. Doon na nangyari yung crime. Nung pumunta na po ako sa may overpass, naghintay po ako. Wala pa po yung pinsan ko. Nung hinintay ko po,
Sabi ko, babalik na lang ako kasi masama na yung kutob ko. Nung pagbalik ko po dun sa may lamay, nagulat na lang po ako bakit nandun na yung suspect, wala yung biktima na kasama niya. Na pumunta ron sa may court, lumiko sa may gilid. Nagtaka na lang po kami. Tapos may nagsabi po may nakahiga na po doon yung pagsundo pa namin. So yung victim natin, nagsuffer siya ng multiple stab wound. To be exact, is 16 stab wounds on the different parts of his body. Yung stab wounds niya on the different parts of his body na tinamaan yung ibang vital organs niya. Ang pahayag nito ni Jeffrey, pinagtibay ng salaysay ng mismong kapatid ng suspect na tumangging magpabanggit ng pangalan. Ayon sa kapatid ni Jongjong, umuwi raw ang binata sa kanilang tahanan noong madaling araw na October 12. Bit-bit ang isang kutsilyo at duguan ang mga kamay. Sinabi ng brother niya mismo na nakita niya yung kapatid niya na pag uwi is dala yung kutsilyo, naghugas ng kamay and blooded. So mismong brother niya nagbigay ng isa pang statement para mapadiin sa kasong ito yung suspect natin. Dahil sa salaysay ng mga tumayong saksi, agad na inaresto ang suspect na si Ricardo Saplan alias Jongjong. Na-recover din sa kusina ng kanilang tahanan ang murder weapon at ilang ebidensya na nag-uugnay sa kanya sa krimen. 10 to 12 inches na kitchen knife yung na-recover. And it turned out na yung blood na andun sa kutsilyo is same blood dun sa nagmatch sa blood nung victim natin. Yung pinagpalitan niya ng damit na recover din natin, which is may blood stains din, sinama din natin yun sa examination for comparison ng blood ng victim. Nagmakaawa pa po ako sa kanya, sir. Sinabi ko, sana maghingi ka na lang sana ng tawad sa akin para mabawas-bawasan lang ng sama ng loob ng ginawa mo sa anak ko. Kasi sobra-sobra po yung ginawa mo sa anak ko eh. Nung nag-fingerprint yata yon, lumapit po siya sa akin. Ang sabi po niya sa akin, sorry po kuya, sabi niya sa akin. Habang nasa presinto, nagkaroon daw ng pagkakataon si Christopher na tanungin ng suspect kung bakit niya ito nagawa sa kanyang anak. At isang hindi katanggap-tanggap na rason daw ang naging tugon ni Jongjong. Nung tinanong ko po siya, sir, na bakit ganun katindi yung pagsaksak mo sa anak, sa galit mo sa anak ko, ang sabi po niya sa akin, inasar daw po siya nung time na yun na kasi patay na daw yung tatay niya, parang ganun, parang asar bata lang ko, sir. Ang sabi nung ang anak ko daw na ganun, patay na daw yung tatay mo, wala ka ng tatay. Yun daw ang sinasabi sa kanya. Kaya daw niya ginawa kasi naasar daw siya sa anak ko. Sinampahan ng kasong murder ang suspect na si Ricardo Saplan alias Jongjong sa Taguig City Prosecutor's Office. Nakadetain sa custodial facility natin. Based dun sa incident at saka dun sa element ng crime, papasok siya sa murder and also final namin yung highest case possible. Maliban sa pagpaslang sa biktimang si Eman, napagalaman din ng mga otoridad na marami nang kinasasakot ang kaso ng kaguluhan at pananakit si Jongjong. Involved siya sa mga kaguluhan sa barangay, na involved na rin siya sa numerous na pananakit sa mga residente sa barangay. And yung last verification namin, meron siyang pending case for illegal possession of firearms, which inquested siya, and then meron din siyang physical injury na case. Ang alam ko din kasi taon nang lumipas hindi pa siguro siya nagkakaedad, kung hindi ako nagkakamali, 2012, 2013, nasasangkot sa mga gulo, yung mga away-away lang. Pero dito lang nasikipig sa barangay namin noon. Samantala, nagpaunlak ng panayam sa aming team ang ina ni Jongjong na si Aling Nora Saplan. Si Aling Nora, hindi raw naniniwala na ang kanyang anak ang may sala sa pagkamatay ni Eman. Depensa ng ginang, isang malaking pagkakamali raw ang di umano'y nakitang dugo sa kamay ng anak madaling araw noong October 12. Nung gabi na yon, nandiyan pa yung mga uncle niya na huwag na kayo magkatay ng manok kasi madaling araw na. Hindi uncle, pulutan lang namin, sabi. Eh di syempre, hindi niya maanuan yung leg ng manok kung naduguan yung kamay niya. Eh nung pumasok, sabi naman mga nandun na kainuman na iba, siya daw ang pumatay doon sa bata. Gate pa ni Aling Nora, full guy lamang daw ang kanya anak na si Jongjong. Sabi ng anak ko, may gumawa.
Pero ayaw yung sabihin. Eh, sabi ko naman, sabi mo na kaysa yung dito ka sa kulungan mag-suffer ng hindi mo kasalanan. Kaya mo na mama, ako na lang kasi may pamilya yung tao, may anak pa siyang maliit. Ang padre de pamilyang si Christopher, hindi matanggap na isang mababaw na dahilan lamang ang naging mitsa ng buhay ng anak. Nasaktan ako masyado, sir, kasi batang-bata pa kasi siya. Kaya sobra po yung pagpatay sa kanya talaga. Doon ako medyo nasaktan talaga. Yung sa dami ng tama na nadamo niya, sir, sobrang sakit talaga sa akin yan. Okay lang sana kung namatay sa sakit, na madaling tanggapin, pero sa ganong pagpatay medyo hindi ko matatanggap kaagad, sir, eh. Hanggang ngayon nasasaktan pa rin ako. Sobra po, sir. Walang gabi po na hindi ko siya naalala. Kasi tabi-tabi po kami matutulog dyan, eh. Hanggang ngayon hindi pa rin ako makapaniwala na patay na siya, sir. Mabait po siya, sir, eh. Patulungin po siya sa akin dito sa bahay, sa loob ng bahay. Hugas ng pinggan. Pag naglalaba po ako, timplahan po niya ako ng kape, sir. Kaya, hindi ko siya makalimutan talaga, sir. Ang sa akin lang, sir, na sa ginawa niya sa anak ko, sana pagdusahan niya na lang. Bayaran na lang niya doon sa kulungan. Sana yung kaso namin na no bail, walang piyansa, na sana doon na siya makulong na siya doon. Ang pagkawala ni Eman, nag-iwan daw ng isang mahalagang aral sa amang si Christopher. Pangako lang na nangyari sa kanya na sana hindi na ho mangyari sa kapatid nila. Sana matutukan ko na po sila na hindi magkakaganon ng dalawa yung naiwan. Yan lang po papangako ko sa kanya. Samantala, ang mga otoridad may payo sa mga kabataan at sa mga magulang upang makaiwas sa ganitong klase ng krimen. Sa mga kabataan natin, ang pinaka-importante dito is, unang-una is, kung wala naman tayong business or importanteng bagay na gagawin sa labas ng ating bahay, especially during late hours of the night, better mag-stay na lang tayo sa safety ng bahay natin. And next, kung makakita tayo ng mga kahina-hinalang tao na sa paligid natin o sinusundan tayo, maging vigilant tayo, immediately punta tayo sa mataong lugar or find the nearest police station or barangay office and we seek safety there.